Kailan nga ba nagsimula ang relihiyon sa mundo? Ito ay isang tanong na nag-uugat sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao, isang paghahanap na kasing tanda na mismo ng sangkatauhan. Halina't samahan niyo ako sa isang cinematic na paglalakbay pabalik sa panahon sa ugat ng ating pananampalataya. Libu-libong taon bago pa man maisulat ang mga banal na kasulatan na kilala natin ngayon, ang ating mga ninuno ay tumitingala na sa kalangitan, nakikinig sa bulong ng hangin, at dinarama ang pulso ng kalikasan. Sa kanilang mundo, ang bawat bundok, ilog at puno ay may sariling espiritu. Ang kulog at kidlat ay hindi lang basta natural na penomena. Ito ay tinig ng mga makapangyarihang nilalang sa itaas. Dito, sa mga yunggib at sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang lahat. Ang pinakaunang ebidensya ng espiritual na gawain ay natagpuan sa mga kuweba. Sa mga pader nito, makikita natin ang mga iginuhit na hayop, mga simbolo ng pangangaso, at mga figura ng tao na tila nagsasagawa ng ritual. Ang mga ito ay hindi lang basta sining. Sinasabi ng mga eksperto na ito ay mga panalangin na isinagawa sa bato, isang paraan para humingi ng biyaya para sa matagumpay na pangangaso, proteksyon mula sa panganib, at pasasalamat sa mga biyayang natanggap. Ito ang tinatawag na animismo, ang paniniwala na ang lahat ng bagay, buhay man o hindi, ay may kaluluwa o espiritu. Isipin ninyo ang isang tribo nagtitipon sa paligid ng apoy. Ang shaman o ang kanilang espiritual na pinuno ay nagsasayaw, tumutugtog ng tambol at umaawit. Sa pamamagitan nito, pinaniniwala ang nakakausap niya ang mundo ng mga espiritu, dinadala ang mga mensahe ng tribu at bumabalik na may dalang gabay at karunungan. Ito ang simula ng organisadong pagsamba, isang komunidad na nagkakaisa sa iisang paniniwala. Habang lumilipas ang panahon, ang mga maliliit na tribo ay naging mga malalaking pamayanan. Mula sa mga nomadiko, natuto silang magsaka at manirahan sa isang lugar. At kasabay ng pag-usbong ng agrikultura, nagbago rin ang kanilang mga Diyos. Ang araw na nagbibigay buhay sa mga pananim at ang buwan na gumagabay sa kanilang kalendaryo ay naging sentro ng kanilang pagsamba. Ang mga ilog tulad ng Nile sa Egypt at Tigris-Euphrates sa Mesopotamia ay hindi lang pinagkukunan ng tubig. Sila ay mga sagradong biyaya mula sa mga Diyos ng pagkamayabong at kasaganaan. Dito na umusbong ang mga unang sibilisasyon. Sa Mesopotamia itinayo nila ang mga matatayog na zigurat, mga templo na parang hagdanan patungo sa langit, para maging mas malapit sa kanilang mga Diyos tulad ni Anu, ang Diyos ng kalangitan, at Enlil, ang Diyos ng hangin. Bawat lungsod ay may sariling patron na Diyos o Diyosa na kanilang pinaglilingkuran. Sila ay nag-aalay ng pagkain, alak, at mga hayop bilang pasasalamat at para maiwasan ang kanilang poot. Sa kabilang dako sa Ehipto, ang buhay ay nakasentro sa paghahanda para sa kabilang buhay. Ang kanilang mga Diyos, tulad ni Ra, ang Diyos ng araw, at Osiris, ang Diyos ng kamatayan at muling pagkabuhay, ay may malalim na koneksyon sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagtatayo ng mga piramid, ang mga grandiosong libingan para sa mga paraon, at ang komplikadong proseso ng mummification ay patunay ng kanilang matinding paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Para sa kanila, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi isang transisyon lamang patungo sa walang hanggang paraiso. Samantala, sa Indus Valley, sa kasalukuyang Pakistan at India, umusbong ang isang sibilisasyon na mayroon ding malalim na espiritualidad. Bagamat hindi pa natin lubusang nauunawaan ang kanilang sistema ng pagsulat, ang mga nahukay na selyo at figurin ay nagpapakita ng mga imahe na kahawig ng mga Diyos na sinasamba sa Hinduismo ngayon, tulad ng isang proto-Shiva. Ipinapakita nito ang isang tuloy-tuloy na tradisyon ng paniniwala na nagpatuloy sa loob ng libu-libong taon. Ang pagsamba sa mga sagradong hayop at puno ay karaniwan din, isang patunay ng kanilang malapit na ugnayan sa kalikasan. Mula sa pagsamba sa mga espiritu ng kalikasan, sa mga Diyos ng agrikultura, hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong panteon ng mga Diyos at Diyosa, makikita natin ang isang pattern. Ang relihiyon ay hindi basta lumitaw. Ito ay hinubog ng pangangailangan ng tao na magkaroon ng kahulugan ng mundo sa kanilang paligid.
Ito ay naging sagot sa mga tanong na hindi nila masagot. Saan tayo nanggaling? Bakit umuulan? Ano ang nangyayari pagkatapos nating mamatay? Ang relihiyon ang nagbigay sa kanila ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ito ang nagbigay sa kanila ng mga alituntunin para sa isang maayos na lipunan. At higit sa lahat, ito ang nagbigay sa kanila ng pakiramdam na sila ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang mga sarili. Ang mga sinaunang ritual na ito, ang mga templong itinayo, at ang mga kwentong isinalin sa bawat henerasyon, lahat ay bahagi ng isang dakilang paghahanap ng tao para sa koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang paglalakbay na ito ay simula pa lamang. Mula sa mga pundasyong ito, isisilang ang mga dakilang relihiyon sa mundo na patuloy na humuhubog sa ating kasaysayan hanggang sa kasalukuyan. Ang paghahanap para sa espiritualidad ay isang walang katapusang kwento, isang kwento na nakaukit sa puso ng bawat isa sa atin. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating pagtalakay, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa ating kasaysayan at kultura. Hanggang sa muli, sa libu-libong taon, ang sangkatauhan ay tumitingala sa kalangitan, naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na mas malalim pa sa ating pang-araw-araw na buhay. Saan tayo nanggaling? Ano ang ating layunin? At ano ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay? Ang paghahanap na ito ang nagsilang sa mga pinakadakilang kwento ng ating sibilisasyon, ang kasaysayan ng relihiyon. Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay pabalik sa panahon sa iba't ibang sulok ng mundo upang tuklasin ang pagsibol ng mga pananampalatayang humubog sa ating kasaysayan, kultura at sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ito ang kwento ng ating mga kaluluwa. Unahin natin ang ating paglalakbay sa luntiang lupain ng India sa tabi ng Ilog Indus, mahigit 4,000 taon na ang nakalilipas. Dito nagsimulang umusbong ang Hinduism, isa sa mga pinakamatandang relihiyon sa mundo. Hindi ito itinatag ng iisang tao, bagkus ay nabuo mula sa pinagsama-samang tradisyon, paniniwala at karunungan ng mga sinaunang pantas o rishis. Ang kanilang mga aral ay nakasulat sa Vedas, mga sagradong teksto na naglalaman ng mga himno, ritual at pilosopiya. Sa puso ng Hinduism ay ang paniniwala sa Brahman, ang nag-iisa at sukdulang katotohanan. Ang lahat ng Diyos at Diyosa, tulad ni na Brahma ang manlilikha, Vishnu ang tagapangalaga at Shiva ang tagawasak, ay mga manifestasyon lamang ng iisang Brahman. Ang konsepto ng Dharma o ang moral at etikal na tungkulin, Karma, ang batas ng sanhi at bunga, at Samsara, ang paulit-ulit na siklo ng kapanganakan at kamatayan, ang gumagabay sa buhay ng isang Hindu. Ang pinakalayunin ay ang makamit ang moksha, ang paglaya mula sa siklong ito at ang pakikiisa sa Brahman, ang mga templo, ang makukulay na pagdiriwang tulad ng Diwali, at ang malalim na pagninilay-nilay ay mga buhay na patunay sa yaman ng pananampalatayang ito. Mula sa India, lilipad tayo patungo sa gitnang silangan, sa isang lupain ng disyerto at mga pangako. Dito, halos 4,000 taon na rin ang nakalipas, isang tao ang tinawag ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay Abraham. Sa kanya nagsimula ang Judaism, ang isa sa mga unang monoteistikong relihiyon, ang paniniwala sa iisang Diyos. Ang kasaysayan ng mga Hudyo ay isang epiko ng pakikipagtipan, pagsubok at pag-asa. Ang kanilang kwento ay nakatala sa Torah, ang unang 5 aklat ng kanilang sagradong kasulatan, ang Tanakh. Mula sa pagtawag kay Abraham, sa pagkaalipin sa Ehipto, at sa paglaya sa pamumuno ni Moses, hanggang sa pagtanggap ng 10 utos sa bundok ng Sinai, bawat pangyayari ay nagpapatibay sa kanilang natatanging relasyon sa Diyos. Ang sentro ng kanilang pagsamba ay ang templo sa Jerusalem. Ngunit kahit ito'y nawasak, ang kanilang pananampalataya ay nanatiling buhay sa kanilang mga sinagoga, sa pag-aaral ng Torah at sa paggunita ng mga sagradong araw tulad ng Passover at Yom Kippur. Ang Judaism ay hindi lang isang relihiyon, ito ay isang kasaysayan, isang kultura
at isang pangako ng isang bayang pinili. Babalik tayo sa Asya, sa paanan ng Himalayas, noong ika-6 na siglo, bago ang ating panahon. Isang prinsipe na nagngangalang Siddhartha Gautama ang namuhay sa karangyaan, protektado mula sa lahat ng uri ng pagdurusa. Ngunit isang araw, nasilayan niya ang katotohanan ng buhay, ang sakit, pagtanda, at kamatayan. Dahil dito, tinalikuran niya ang kanyang palasyo upang hanapin ang lunas sa pagdurusa ng sanlibutan. Pagkatapos ng 6 na taong paghahanap at malalim na pagninilay sa ilalim ng isang Bodhi tree, nakamit niya ang kaliwanagan. Mula noon, nakilala siya bilang si Buddha, ang naliwanagan. Ang kanyang mga turo na kilala bilang Dharma ay simple ngunit malalim. Ang buhay ay puno ng pagdurusa, dukkha. Ang sanhi ng pagdurusa ay ang ating mga pagnanasa. Samudaya, may katapusan ang pagdurusa, nirodha, at mayroong landas patungo sa katapusan nito, magga. Ito ang 4 na marangal na katotohanan. At ang landas ay ang 8 tamang daan na nagtuturo ng tamang pananaw, intensyon, pananalita, pagkilos, hanapbuhay, pagsisikap, kamalayan, at konsentrasyon. Ang layunin ay ang nirvana, isang estado ng kapayapaan at paglaya mula sa siklo ng muling pagsilang. Mula sa India, ang Buddhism ay lumaganap sa buong Asya, nag-aalok ng isang landas ng kapayapaan at pag-unawa sa sarili. Muli, ang ating paglalakbay ay magbabalik sa gitnang silangan sa isang maliit na probinsya ng imperyo ng Roma, ang Judea. 2,000 taon na ang nakalipas, isang sanggol ang isinilang sa isang sabsaban sa Bethlehem. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Para sa mga Kristiyano, hindi lamang siya isang propeta. Siya ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na matagal nang ipinangako sa mga kasulatan ng mga Hudyo. Ang kanyang buhay at mga turo na nakatala sa bagong tipan ng Biblia ay nakasentro sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Nagturo siya sa pamamagitan ng mga talinghaga, gumawa ng mga himala, at nag-alok ng kapatawaran at kaligtasan. Ngunit ang kanyang mensahe ay naging banta sa mga namumuno. Siya ay ipinako sa krus, isang simbolo ng matinding pagpapakasakit. Subalit para sa mga nananampalataya, ang kwento ay hindi nagtapos doon. Pagkatapos ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Ang kanyang pagkabuhay na mag-ulwa. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa kasaysayan ng pananampalataya, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong huhubog sa ating pangunawa sa mundo. Mag-iwan din kayo ng komento sa ibaba kung anong aral ang pinakapumatak sa inyo. Hanggang sa muli.